Kahapon nga ay nagsimula na ang NBA trade season at unti-unti nang nagkakaroon ng galaw sa merkado ng liga. Ilan sa mga unang trades na naganap ay ang pagkuha ng Indiana Pacers kay Thomas Bryant mula sa Miami Heat at ang pagkuha ng Golden State Warriors kay Dennis Schroeder mula sa Brooklyn Nets. Sa pagpasok ng trade season, kasabay nito ang pag-usbong ng mga trade rumors. Ayon kay NBA insider Brett Siegel, bukas ang Indiana Pacers na tanggapin ang mga alok para kay Miles Turner. Sa kasalukuyang season, nag-a-average si Turner ng 14.9 points, 7 rebounds at 2 blocks. Sa nakaraang playoffs, tumira siya ng 45.3% mula sa 3-point range na tumulong sa Pacers na marating ang kanilang unang conference finals mula 2014. Ang kakayahan ni Turner na depensahan ang rim at tumira mula sa labas ay naging dahilan upang siya'y maging target sa trade market. Sa kasalukuyan, nangangailangan ang Los Angeles Lakers ng tulong sa kanilang rim protection at center depth. Malaki ang posibilidad na magkasya si Turner sa kanilang sistema. Si Turner ay nasa huling taon ng kanyang kontrata na nagkakahalaga ng higit $19 million. Ang Lakers ay may ilang opsyon. Maaari nilang ialok si D'Angelo Russell o Rui Hachimura para kay Turner. Isa pang posibilidad ay isang trade package na kinabibilangan ni Gabe Vincent, Jared Vanderbilt at isang first round pick. Ang ikalawang senaryo ay mas paborable para sa Lakers lalo na't hindi consistent ang laro ni Vincent at madalas na injured si Vanderbilt. Mas makabubuti rin na isama sa trade si Russell na hindi maganda ang ipinapakita ngayong season lalo na sa 3-point shooting. Sa kasalukuyan, mababa ang defensive rating ng Lakers sa kabila ng pagsisikap ni Anthony Davis. Wala silang maaasahang legit na center maliban kay Davis. Ang pagkuha kay Turner ay makatutulong hindi lamang sa depensa kundi pati na rin sa opensa lalo na't isa siyang versatile big man at nag-average ng 41% sa 3-point area. Ang pinakamahalagang aspeto ng trade na ito ay ang pagbabalik ni Davis sa kanyang natural na posisyon na power forward. Nang manalo ang Lakers ng championship noong 2020, naglaro si Davis bilang power forward kasama sina JaVale McGee or si Dwight Howard. Maibabalik nito ang defensive dominance ni Davis bilang help defender. Si Turner ay magiging perpektong katambal ni Davis na magpapalakas ng depensa ng Lakers laban sa mga elite big men tulad nina Nikola Jokic at Alperen Sengun. Ang pagdagdag kay Turner ay posibleng magbalik sa Lakers sa usapan ng championship contention. Samantala, matagumpay na naipanalo ng Los Angeles Lakers ang laban kontra sa Memphis Grizzlies kahapon sa pagbabalik ni LeBron James matapos ang ilang araw na pahinga. Nagpakitang gilas si LeBron na nagtala ng 18 points, 8 rebounds at 8 assists habang nagbigay naman ng dominanting performance si Anthony Davis na nagtala ng 40 points at 16 rebounds. Dahil sa kombinasyon ng kanilang liderato at lakas, nakuha ng Lakers ang panalo na may malaking impact para sa kanilang kampanya ngayong season. Sa post-game interview, masiglang pinuri ni Coach JJ Redick ang game plan at effort ng Lakers team lalo na sa depensa na ayon sa kanya ay naging susi upang masugpo ang opensa ng Memphis. Gayunpaman, binanggit din niya ang kanyang pagkadismaya sa ilang tawag ng mga referee, bagay na nagbigay ng kaunting kontrobersya sa laro. Bagamat nanalo, nananatili pa rin ang Lakers sa ikasampung pwesto sa standings na may record na 14 wins at 12 losses. Sa kabila nito, ilang analyst ang nagpahayag ng pagkabahala sa kanilang huling minuto ng laro kung saan muntikan pa silang mahabol at matalo. Ito ang nagbigay diin sa pangangailangan ng team na magdagdag ng mas maaasahang talento sa kanilang roster. Sa kasalukuyan, mas maraming players ang available sa trade market, kabilang na ang matagal ng target ng Lakers na si DeJounte Murray. Ayon sa mga ulat, malaki ang tsansa nilang makuha si Murray mula sa Pelicans lalo na't hindi maganda ang kampanya ng huli. Maaaring gawing trade assets ng Lakers sina D'Angelo Russell at Gabe Vincent upang maisakatuparan ang transaksyong ito. Ang pagkapanalo laban sa Memphis ay patunay ng potensyal ng Lakers, ngunit malinaw na may mga aspeto pa rin silang kailangang ayusin upang maabot ang kanilang full potential ngayong season.